Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon and welcome back po sa ating Time in the Word. And medyo matagal-tagal ho tayong hindi nakapagsama-sama sa ating Wednesday night online Bible study. But I trust and hope sa biyaya ng Diyos na tayo ho ay nasa maayos na kalagayan at purihin ang Panginoon sa mga maraming mga pangyayari dito ho sa JCPC. We celebrated our 15th year anniversary. 15th anniversary at purihin ang Diyos sa patuloy niyang pagkilos, mga ginawa niya, mga bisitang nakarating, mga answered prayers. And patuloy natin ipag-pray mga kapatid, yung mga nahasikan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na sila nga ay tunay na iligtas ng Panginoon at nawa ay tunay na manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At gamitin ng Diyos ang mga gawain na kagaya noon para sa ikakaluwalhati ng kanyang pangalan, kaliligtas pa ng iba. Ilan ho sa mga announcements natin, mabilis lamang po bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. This coming Friday will be our church's
outing, ano ho, tayo ay magsuswimming. So, nawa ho ang ating mga kapatiran ay naghahanda na. 8 a.m. ho tayo aalis dito sa church. Sa mga hindi alam yung lugar, pwede po tayo magkita-kita sa church ng 8 a.m. At paalis ho yun, ano ho. So, punta ho kayo before 8. Or sa mga alam naman yung lugar, pwede nang tumiretso po doon ng 9 a.m. Malapit lang naman po yun sa San Mar, sa Buena Vista, ano ho. So, malapit lang po yun sa church. Around 15-20 minutes, depende sa traffic. But I hope na tayo ho ay magkasama-sama. That will be our sweet time of fellowship and to be able to enjoy the presence of our brethren and also mga biyaya ho ng Panginoon. And then after that will be our youth camp. Ano ho, pag-pray natin. June 12 po yan. June 12, 13, 14, Thursday, Friday, Saturday. Pag-pray po natin ang biyahe patungo at pauwi ng mga kabataan. Pag-pray natin ang mga salita ng Diyos na kanilang mapag-aaralan, mga kapwa mananampalataya na kanilang makakasalamuha at nawa patuloy na maging gamitin ito ng Diyos at maging biyaya ho sa buhay ng mga young people natin. Purihin ng Diyos sa pagtuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating church, ano? Purihin ng Diyos sa mga tumulong, mga nagsumuporta sa fundraising and also sa nag-sponsor ho sa ating mga young people. This is a wonderful blessing and we thank God for that. And then pagkatapos po noon, June 15 naman po, ang Father's Day naman po yan, the Sunday after na youth camp, Father's Day. So lahat po ng mga ama ng tahanan, we are expecting to be here, not just because of Father's Day, but because it's the Lord's Day. And as men of the house, bilang mga ama ng tahanan, we are to lead our family to worship God. So pag-pray ho natin, pag-imbita natin, mga kumpare natin at kanilang buong pamilya ay makasama natin dito po sa ating mga gawain. And then pagkatapos ho ng ating Father's Day, June 21 naman po ang Interchurch Women's Fellowship sa mga kababaihan ay ng 13 na nakatala. At for the Women's Fellowships sa San Mateo Rizal po yan, the Strength in Surrender. Strength in Surrender, that's the theme ng Women's Fellowship. So that will be a wonderful study fellowship, and I believe ito ho ay makakatulong sa pag-unlad sa buhay pananampalataya ng ating mga kababaihan dito sa church. It's not just for married women, even for singles. So lahat ng mga kababaihan sa ating iglesia ay imbitado. And ito, I think hindi pa too late. Kung mayroong gustong humabol, ay pwede pa rin mo naman. So June 21 po yan, at maaga ho ang magiging alis dito sa church. Ano ho? So pinaka-late na yung 7 a.m. ang magiging alis. So pag-pray ho natin ang pagbiyahe, ang pag-uwi. So it will be full pack June at nawa ho ay pag-pray natin. And then also dito sa JCBC ay naghumakbang ang church, and as we believe na mas lapat sa sinasabi ng salita ng Diyos, and then also it will be healthier for our church that will be observing the Lord's Supper in the weekly basis. So I'm excited kung paano ito gagamitin ng pagpapalain ng Diyos sa puso at buhay individually ng mga mananampalataya and corporately sa buong iglesia. So purihin ang Panginoon at nawa ho ay ingatan tayo ng Diyos sa mga pagkahakbang ho na ito. Okay, so that covers our mga medyo maraming mga announcements and reminders na tayo ho ay tumako sa ating panalangin bago ho sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sana kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga pagtugon mo sa aming mga panalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, kung paano ikaw ay patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya sa araw-araw, individual, and then also, Lord, salamat na patuloy kang gumagawa sa buhay ng iyong iglesia, Panginoon. Kami ay namamangha kung paano ikaw ay mahaba ang iyong pasensya, kung paano ikaw, Panginoon, ay kumikilos upang patuloy na hubugin ang iyong mga mananampalataya sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. At Panginoon, amin pong hinihiling ngayon na ikaw po nawa ang patuloy na gumawa. Gamitin mo ang aming pag-aaral ng iyong salita. As we were reminded last Sunday that it is your will, it is your will for us to grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And may this study, be it online, Panginoon, ay maging instrumento mo upang patuloy kaming turuan kung kailangan na isawayin sa mga maling paniniwala, at din, Panginoon, na ay gabayan sa mga tamang hakbang para magkaroon ang iyong kalooban.
At muli, O Diyos, wala kaming ibang hinihiling kundi maluwalhati ang iyong pangalan. Namin din po hinihingi ang iyong paggabay, paging pagsiyasat sa amin sa anumang mga kasalanan sa aming buhay. O Lord, gamitin mo ang iyong salita, ang liwanag nito upang i-expose ang kasalanan at dawa, Panginoon, ito ay magdulot ng tunay na pagsisisi. Ilayo mo kami sa sama, patawarin mo kami sa mga kakulangan at nawa, O Diyos, maluwalhati ang iyong pangalan. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo ng bawat isang makikinig. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay dumako sa ating lesson. And again, if you have not yet visited Faithful Bible Truths, this YouTube channel, please do visit it. At nawa ho ay panoorin yung mga videos doon and i-share po natin sa iba. So we are lesson number 44 sa Doctrine of the Holy Spirit. Medyo matagal natin pinag-aaralan and I think there lang titirang 3 o 4 na lessons and pa-pray ho natin as we will move forward sa atin whole time in the Word Bible study. So tayo ho ay dumako. Muli hindi ko iniiwan itong napakahalagang bagay ho na ito sapagkat seemingly kapag tayo ay nakinig, din naman natin kung ano ang klima ng pananaw patungkol sa banal na espiritu sa maraming mga churches na nagpapakilalang Kristiyano. It's almost free for all. Lahat na lang ay binubudburan ng salitang holy, and when they put that sa word na anuman, halimbawa ay laughter or laughing, holy laughing, well, ito yung pagtawa na bigay ng banal na Espiritu. So, lahat na lang ay gawa ng banal na Espiritu. No? Anything about the Holy Spirit, and especially, kaya pag-aralan natin, the gifts of the Holy Spirit are to be exercised under the rule of the Word of God. So, ito ay nakapailalim sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And we studied about cessationism and continuationism and cessationism, and I am a convinced cessationist. Hindi dahil ito yung kinaugalian, kung hindi dahil ito yung nakikita natin sa salita ng Panginoon. And we have 4 propositions why we do stand on this truth. Proposition number 1, Jesus Christ is the final revelation of God. Hebrews chapter 1 verse 1. Malinaw po yun. The proposition number 2, the office that mediate this final revelation to the church is the apostolic office. So nagtalaga si Jesus, Acts chapter 1 verse 8, mga official witnesses niya, and those are the apostles. Proposition number 3, the passing of the apostolic office left to the church with the only remaining mode of revelation, and that is the scriptures. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, all scriptures are given by inspiration of God and is profitable para sa church, para sa turuan ng church. So, ang ating basihan ay hindi ang tradition, kung hindi ang salita ng Panginoon. Proposition number 4, the cessation of the revelation word necessitates the cessation of revelation signs. So, hindi na nagre-reveal, tapos na mag-reveal ang Diyos ng mga, so wala na mga fresh revelations. Therefore, hindi na kailangan ng mga revelation signs. Therefore, nag-cease na itong miracle workings and signs and wonders sapagkat yung gamit nila ay hintapos na. So muli ito ay makikita natin sa salita ho ng Panginoon when we trace and we look at the available data sa salita ng Diyos, ay yun yung ating pasusumpungan. Now, what about the present miracle phenomena? At meron tayong 4. Number 1, review lang natin, medyo matagal tayo na blanco sa ating pag-aaral sa time in the Word. God's miracles as such may and do continue to happen is never denied. Now, when we say we are cessationists, we do not say that God has stopped doing miracles. No, gumagawa pa rin ng mirakulo ang Panginoon. So, God doing miracles, yes. The existence of miracle workers, na mayroong mga particular na mga tao that they do miracles, no, tapos na, hindi na kailangan because the revelation has already ended with the completion of the scripture. Number 2, God may sovereignly overrule a wrong practice and do a miracle through it. So, kahit na yung maling gawa ay pwedeng gamitin ng Panginoon para i-accomplish yung kanyang kalooban. Number 3, there could be natural explanations that may not be yet available. So, minsan, masyado tayong palasak na ginagamit. O, yung word ng miracle, uy, himala. And sometimes, minsan kakagulat-gulat but hindi actually himala, kundi talagang may medical na explanation, so on and so forth. Nevertheless,
ay may mga bagay na hindi naman talaga himala kung hindi mayroong talaga explanation. Number 4, some have demonic power as their source and influence, as we have seen from the book of Matthew. Sabi ni Kristo, mayroong mga false teachers and false Christ. They will do wonders. And then sa book of Revelation, doon yung beasts and he will yung Antichrist will perform wonders, ano? And syempre nag-empower doon walang iba kundi si Satan. So muli meron talaga mga demonic forces and powers behind some of the false claims. Number next, categories of claimants. Merong tatlo. Merong mga honestly wrong brethren whose conviction is grounded on a misinterpretation of scripture. Again, ito yung mga Kristiyano, dado sila sa side ng continuationists, ano, na they believe na nagko-continue pa rin ang mga signs na ito, signs and wonders, and meron yes, sila ito tinawanan ng palataya ng ebanghelyo, pero pagdating dito they believe on the other side. Number 2, ignorantly deceive victims of miracle claims and ministries or ministries. Muli, dito susceptible marami mga Pilipino, lalo na tayo nasa mahirap na bansa. It's a very ano ba, parang tamang-tamang timpla, napaka-paniwalain at napaka-intriga ng mga Pilipino sa mga misteryoso mga bagay. And coupled that, yung mahirap na kalagayan ng ating bansa na marami ang nangangailangan ng medikal na tulong, and they hold that minsan kapit sa palalim, at may mga pagkakataon na basta may anything na claim na maaari matulungan sila, ay napakadali na sumunod doon ng paniniwala ng maraming mga Pilipino. So just locally speaking, contextually speaking, ay maraming susceptible mga Pilipino sa bagay na ito. And most of the times they are ignorant, or they even sometimes choose to be ignorant just to hold on to a quote-unquote hope na pwedeng gumaling, na pwedeng maghimala, na pwedeng umahon sa hirap, and so on and so forth. Number 3, well, meron talaga mga wickedly deceiving, meron talaga manloloko, alam nilang wala silang kapangyarihan, ni-stage ang mga miracles, talagang nakaset up. Ang goal nila ay manipulate. So those claim extra revelations and boast of their miracle powers. So nandun yung mga wickedly deceiving. Now, in conclusion, most present claims of miracles are not from the gifts of the Holy Spirit. So marami sa mga nagki-claim ng present day miracles. Muli, hindi lahat ng miracles ay hindi na sinasabi na hindi nagmimirakulo ang Diyos, pero napakarami, kailangan natin maging maingat yung mga nagki-claim na sila ay gumagawa ng mga miracles. Lalo na, ang unang bibigyang pansin dyan is, do they believe and preach the true gospel? Because if they do not stand on the true gospel, well, the Holy Spirit is not there. Ano mang claim ng Holy Spirit, if the true gospel is not there, the Christ is not there, and the Holy Spirit is not there. So, yun yung sadly, pag inobserbahan natin, marami sa mga, hindi lahat, pero marami sa mga Pentecostals and mga charismatics ay palyado pagdating sa gospel, and then it just shows that yung claim nila ng gawa ng banal na spirito is very far removed sa kanilang mga gawain. Now, the current ministry of the Holy Spirit in the life of the believer. Dito tayo natapos, nakaraan sa ating pag-aaral. Well, kung hindi signs and wonders, ano ba ang ministry ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya? Narito yung katotohanan. The Holy Spirit is the most active person of the Godhead in the life of a true believer. Ang pinaka-aktibo na persona ng kadyusan sa buhay ng Kristiyano ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. So God works in and through us by the Holy Spirit. Isa sa mga titignan nating talata ng mga nakaraang pag-aaral ay itong Galatians 5:22. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo sa verse 90 and verse 20 and 21 yung works of the flesh. Ito naman daw yung works or fruit ng Spirit sa buhay ng Kristiyano: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, ang punto, aktibo ang banal na spirito sa buhay ng mga manampalataya, and we can go to many other passages. He is our comforter, He is our teacher, He is our mediator, and so on and or so forth. He helps us in our prayers and so on. He gives peace, He guides,
at marami pang iba tayong pwedeng tignan. So, napaka-aktibo ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Now, ilan sa mga implikasyon nito is ito. The work of the Holy Spirit is not to be appreciated only in the miraculous, but to be observed in the daily lives of the believers. Masyado, isa sa mga pitfalls ng mga charismatics and Pentecostals ay yung gawa ng banal na Espiritu ay nakapako at madalas nakakonsentrate lamang doon sa mga claims ng mga miracles. Kailangan ay nanginginig, kailangan may tumutumba, kailangan ay merong himala para masabing may gawa ng banal na Espiritu. Not necessarily so. Kapag ang Kristiyano o isang taong tunay na nananampalataya sa Ebanghelyo ay unti-unti na nagiging banal sa kanyang buhay, that is the work of the Holy Spirit. So, maaaring nasa bahay, walang gawain, pero narito ang isang misis, narito ang isang kabataan na unti-unting gumagawa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay to give them, to develop love, joy, peace, long-suffering, and so on. So, aktibo ang banal na Espiritu. Every true believer is spiritual. So again, nakita natin na bawat tunay na mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Therefore, spiritual ang bawat isang tunay na Kristiyano. Nahandoon ang banal na Espiritu. At kung nahandoon ang banal na Espiritu, gumagawa ang banal na Espiritu. Maaaring sa pananaw natin ay medyo mabagal. Maaaring sa pananaw natin ay hindi kasing tindi ng level na gusto sana nating makita even in our own very lives, sa atin. Huwag tayong tumingin sa iba, tumingin lang tayo sa salamin. Ay kita agad na merong kabagalan, merong kakapusan. But again, alam natin na nandun ang banal na Espiritu at gumagawa siya. So, as one who is now in the Spirit and in whom the Spirit is. So, yun yung isang mananampalataya. Sa Romans chapter 8, malinaw. We are in Christ and Christ is in us. We are in the Spirit and the Spirit of Christ is in us. So, ito ay katotohanan sa isang Christian. So, every true believer is spiritual. And letter C, we must reject the carnal Christian doctrine. Again, we're not saying na hindi pwedeng umaktong karnal ang isang totoong Kristiyano. Malinaw yan sa writer ng Hebrews. Malinaw yan sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So, merong mga Kristiyano na umaaktong parang. Pero, ang carnal Christian doctrine ay iba naman, na pwedeng ang isang tao ay quote-unquote tumanggap sa Panginoong Hesukristo, maging isang totoong Kristiyano, then walang magbabago, walang mangyayari sa kanyang buhay. They will go along their merry way, living as they used to be, and even getting worse, pero quote-unquote dahil tinanggap nila si Jesus. Kristiyano sila pero karnal. So that's what we reject. Kung talagang gumawa ang Diyos, because we believe in regeneration, na una ang regeneration ay gawa ng Panginoon, and if God started a work, He that began a good work will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. So hindi pwedeng walang mangyayari. So we reject the doctrine of carnal Christian. So yes, meron mga Christians na pwedeng in some aspects of their lives ay umaktong parang hindi mananampalataya. But hindi pwede na isang totoong Kristiyano ay mamumuhay at walang nagbabago at parang hindi naging walang epekto sa kanya ang tinanggap niyang ebanghelyo. So people who are saved because they accepted Jesus but there is no evidence of the work of the Holy Spirit in their lives. Implications nito, ng katotohanan to ng Christian spirituality, another D, Christian spirituality is grounded upon faith in Christ and production of spiritual graces. So sa nakatungtong ang pagiging totoong spiritual sa pananampalataya kay Kristo. So hindi ito pwedeng ihiwalay kay Kristo. Hindi ito pwedeng ihiwalay sa ebanghelyo. And sadly, sa maraming mga gawain, quote-unquote, mga Pentecost and so on, it will be just the Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, but it is removed from Christ. So no, it is grounded upon faith in Christ, upon the work of Christ, and the production of spiritual graces. Mas mauna makikita ang presensya ng banal na Espiritu kapag lalo nagiging kawangis ni Kristo ang mga mananampalataya doon. Hindi sa mga very, very shocking na mga miracles and so on. Kung hindi sa araw-araw, the sanctifying work, as slow as it could be,
but it's the sanctifying work of the Holy Spirit, and He is at work sa isang tunay na mananampalataya. All who are truly in Christ will be, to some degree, manifest this true spirituality. 2 Corinthians 5:17, everyone be in Christ, He is a new creature. Philippians 1:6, He that began a good work in you will perform it. Nakita natin itong mga verses na ito. There are degrees in one's spirituality. Nakita rin natin nakaraan sa 1 John. I tell you this, sabi niya, sa mga babes in Christ, sa mga young men in Christ, sa mga old men in Christ. So merong those are levels of spirituality. So merong mga iba't ibang mga level ng spirituality, but all of them are spiritual and all of them are Christians, pero magkakaiba ang level. Number next, Christian spirituality is mediated presence, not mystical closeness. So ito'y napakahalaga. Ang spirituality, I should say, sa Kristyanismo ay hindi mystical closeness. Na parang feel, ramdam na ramdam ko si Lord. Minsan, yes, we are not denying na merong mga emotions, but again, hindi tayo nakadepende doon. It's mediated presence. It is the anong tawag dito? The objective truth of the mediated presence of God through the Lord Jesus Christ. So, in contrast dito, ay the current approach ng spirituality. Ano ba yung current approach sa spirituality na masusumpungan natin sa maraming mga nakiklaim nito ngayon? Modern day spirituality, by the way, just a heads up, kailangan natin bantayan dahil may mga pagkakataon na mga lengguwahe na ito, paniniwala na ito ay unti-unting pumapasok, tumatagas. Let me use that word. Yung pag umuulan, wala namang matinding buhos, pero minsan may unti-unting pumapatak, nababasa yung dingding, may konting dumadaloy, pumapasok unti-unti sa mga churches. So let's be on guard. Tingnan natin, dahil kapag hindi, pwedeng maging full-blown na ang resulta ay maging Bapticostal, kagaya nung ilan. Well, modern day spirituality focus much on the mystical, subjective, and vague kind of closeness and intimacy with God. So take note of this word mystical. It's mystery. It cannot be explained. Wala ito sa Bible. It cannot be explained. Walang basihan. Hindi pwedeng i-testing. Subjective. Hindi, muli, ito ay nakabase lang doon sa tao na yun. Kanya-kanya. Ito sa iba-iba. Doon sa iba-iba. Vague. Malabo ito. Kind of closeness and intimacy with God. So, ito yung mga nangyayari ngayon. Biblical Christian spirituality, where and how does the Christian experience his access to God? Paano nga ba? Saan ba nakadepende? Kung hindi mystical closeness, hindi mga ganung mga bagay. Paano nagkakaroon? Paano nagkakaroon ng paglapit? Paano nagiging malapit ang isang Kristiyano sa Panginoon? 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, and the just for the unjust, that He might bring us to God. So that's the key word there. Christ, through His suffering, and that is through the gospel, that He might bring us to God. So Christ brings to God by the gospel. Okay? Being put to death in the flesh, but quickened in the spirit. So, nandun nga yung gospel, His death for the sins and His resurrection, He might bring us to God. So walang enough bonfire, and walang enough parang emotional manipulation na pwedeng gawin to bring us close to God apart from Christ. Hindi po pwede. So, dapat tayo maging mapagbantay sa mga pagtuturo, pangaral, paniniwala, na tila baga basta lalapit ka lang sa Diyos. And ako personally, pag nag-share ako ng gospel, hindi pwedeng basta ka lang lalapit sa Panginoon. Hindi pwedeng basta ka lang magsusorry sa Diyos, then okay na. No. We can only go to God and really achieve forgiveness through Christ. It's not just saying sorry.
It's not just repenting, it's repentance through Christ. Kasi sa pamamagitan lamang niya ay merong kapatawaran ng ating mga kasalanan, as Ephesians chapter 1 verse 7 said. So muli, yung paglapit natin kay Kristo to bring us to God, it is paglapit natin sa Diyos, yung paglapit natin sa Panginoon, it is through our Lord Jesus Christ. So hindi natin sana makikita natin dito yung work ng Godhead in true spirituality. We come to God by the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. So again, that the Father, the Son, the Holy Spirit present in the true Christian spirituality. Ephesians 2 verse 18, for through Him, through Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. So again, the triune God is active, through Christ. We have access by one Spirit, as the Holy Spirit, unto the Father. So this is our Christian life. We go to the Father through Christ, through the power of the Holy Spirit. So again, if we will just isa sa mga napakagandang paraan na tingnan ang buhay Kristiyano ay hindi lang basta we pulling our own bootstraps, ika nga ng mga theologians, at talagang nagsusumikap lang tayo sa ating sariling lakas. What a wonderful text, Ephesians 2:18, and I would like to commend this to our meditation. Through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. And what energy, what power this should give us sa ating buhay Kristiyano sa paglakad, knowing that the triune God is committed and also ay committed sa ating sanctification, sa ating Christian walk. And napakaganda na isipin yun. So confident access to God is grounded on the person and work of Jesus Christ. That is His mediatorial work, yung pamamagitan. For there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So yun yung confident access natin. It's not our emotions. Minsan pwede tayong mahulog doon na yung pag luha, yung dami ng luha. Naalala ko, there was a point of time in my Christian life na nalagay ako sa ganun, na dapat umiiyak ka pag nagpe-pray. Pag hindi ka umiiyak pag nagpe-pray, walang, baka small effect lang yung panalangin mo. Pero pag may luha kahit konti, ay, dako, effective yung prayer na yan. No. Our confident access to God is grounded in the person and work of Jesus Christ. So it's us looking to Christ. It's us going through Christ to the Father. So take that. Let's take this truth as we pray personally, mamayang gabi, with our family, with our spouse, with personally sa ating personal na pananalangin sa Panginoon. So that's a wonderful truth. So yung tingnan naman natin ngayon. So una yung access, going to God. Ngayon naman yung nearness. Isa yan sa mga madalas na dito medyo mas madalas ko ito naririnig, sometimes even here in our church and in other churches also, yung pagiging malapit sa Diyos. Ramdam ko si Lord. And muli, hindi natin discount. There is a place for emotion, but hindi tayo nakatungtong doon. Now, konting back up tayo ng konti. Simulan natin sa Old Testament, ilang mga observation ng nearness to God in the Old Testament. Number one, nearness to God is primarily a mediatorial office. In this sense, it is not for the generality of people. Example ay si Moses. Hindi lahat nakakalapit sa Diyos. Meron lang mga particular na mga tao na pinipili ang Diyos na makakalapit sa Kanya. Meron mga tao na pinipili ang Diyos na kung saan isusugo niya ang mensahero. For example, at isang madalas sa lumang tipan ay si Moses. Moses lang ang hinayaang makalapit doon sa burning bush. Si Moses lang ang hinayaang makalapit doon sa Mount Sinai para ibigay sa kanya ang Ten Commandments. So, to be able to go near to God, to behold God. So yung paglapit sa Panginoon. So it's not for general public but for select people.
Number two, nearness to God is the priestly act of worship with its requisite purity and temple regulation. So, advance pa tayo. Nandun na yung temple, tinawag na nilagay na ng Panginoon ang mga Levites. So, sa paraan ng mga Levites, through the priestly office and priestly work of the Levites, ay pwedeng lumapit ang isang tao sa Panginoon. And through offering, through the work of the priesthood, ay nakakalapit sa Panginoon. Number three, nearness to God is the unique status of covenant people and having the law of God to govern them. So, particularly ang Israel. So, ang Israel as a nation is a nation near to God. Ano? Sabi nga ng Deuteronomy 4:7, "For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them?" Ano? As imperfect as Israel is, para sa anumang mga nasyon, God is so nigh unto Israel. Napakalapit ng Panginoon sa Israel. And the Lord our God is in all things that we call upon Him for. And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day. So muli, andun yung presensya ng Panginoon, andun yung gawa ng Panginoon, andun yung kautusan ng Panginoon sa bayang Israel. So again, nearness to God is a unique status ng kanyang covenant people, that is Israel. And lastly, number 4 sa observation lang sa Old Testament, nearness to God is the privilege of individuals with right attitude and conduct governed by God's word. Yes, the whole nation, meron sense ng generally, the whole nation is near to God, and among that whole nation, and still, through the office of the Levites of the priesthood, merong mga taong malapit sa Panginoon. Merong mga taong nakakalapit sa Diyos. For example, ang sabi sa Psalm 24 verse 3, "Who shall ascend unto the hill of the Lord, or shall stand at his holy place?" Again, this is, sino makakatakyat? Sino makakalapit? Sino makakatayo doon sa banal na dako ng Diyos? And that is in the presence of God, or near the presence of God. Well, sino daw yun? "He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully." So again, ito yung tao na governed ng salita ng Diyos. Lumalakad siya na may kabanalan, lumalakad siya na may katwiran among God's people, and nandoon yung kanyang pagiging malapit sa Panginoon. So ito yung makikita natin na quote-unquote nearness, pagiging malapit sa Diyos sa lumang tipan. Ilang pang example, Psalm 145 verse 18, "The Lord is nigh unto all them that call upon Him, unto all that call upon Him in truth." So, hindi lang po siya yung tumatawag sa Kanya, yung tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Psalm 119 verse 151, Thou art near, O Lord, and all Thy commandments are truth. So again, yung pagiging malapit ng Diyos is connected sa kanyang kautusan. Point, the sense of nearness to God is in conformity to His word and holiness of life. So yun yung makikita natin, be it individually or the nation of Israel, the priesthood of the Levites and Moses, ay may kinalaman ito sa kabanalan ng buhay at sa mga kautusan or salita ng Diyos. So hindi mahihiwalay yun. Yun yung makita natin sa lumang tipan o recurring na mga bagay pagdating sa paglapit sa Panginoon. And yes, kung nagsisimula ng umikot ang inyong theological minds, ay makikita natin po. It's almost merong halos ganun din sa bagong tipan, ano? Nakita natin, yes, wala na ang priesthood of the Levites. We have our high priest, the Lord Jesus Christ, and so on. So, sa mga susunod natin pagkakataon, i-apply yung mga bagay na yan. So, tingnan natin sa bagong tipan. Sa New Testament naman, Ephesians chapter 2 verse 13, "But now, in Christ Jesus, he who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ." So, tayo ay malayo. Particularly sa context ito, ang tinutukoy dito ay mga Gentiles. But we were made nigh by the blood of Christ. Hebrews 7 verse 19. For the law made nothing perfect. Hindi tayo ginawa at walang sino man, talking to the Hebrews. Hindi sila ginawang katanggap-tanggap sa Diyos ng kautusan, but the bringing in of a better hope. So again, ano ang main
ng Book of Hebrews, Christ is better, Christ is greater. So, ang pinapakita dito is better hope, and that is in Christ, that is Jesus Christ Himself. And through Christ, hindi sila nailapit ng kautusan sa Diyos, nailapit sila by that better hope, by which we draw nigh unto God. So, this is through the better hope that is through Jesus Christ, they draw nigh unto God. So, again, ang point sa bagong tipan, made nigh, we draw nigh, tayo ay inilapit, at tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Point nearness to God is an objective status for all who are in Jesus Christ. So, lahat ng na kay Kristo, whether we feel it or not, we were made nigh. Tayo ay inilapit. Whether we feel it or not, tayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And this amazing objective truths ang actually, if you have been a Christian for some time, you may have experienced na yun yung hahawak. Because there will be times na ang parang tuyong balon ang emosyon. There will be times na parang, sabi nga ng iba, ay parang solidong bakal ang langit na hindi mo maramdaman na parang nakakatawid ang panalangin. But the truth that we have a mediator, the truth that we were made nigh, tayo inilapit, itong mga katotohanan na to ang tutungtungan natin sa mga panahon na tigang ang ating damdamin. And ito rin ang mga katotohanan na magpapaalab sa tigang na damdamin at magbubukas ng bakal na kalangitan upang tayo ay makalapit sa Panginoon. So muli, again, we stand hindi sa ating mabulay na damdamin, kundi sa mga malilinaw at matatag na katotohanan ng Panginoon. Conclusion, nearness to God is not a state of emotional high or sentimental intimacy. Hindi yun ang pagiging malapit sa Diyos. It is not a mystical or mysterious experience or physical feeling. Ito yung chill na parang kinilabutan talaga. Minsan yun yung hanap ng iba. Kaya akala ng iba pwedeng i-design ang revival, talagang gagamitin nila yung mga iba-ibang mga lighting, sound techniques, yung mga maging sa pagsasalita, gagamitin yung malalalim na mga boses, para kilabutan yung mga tao. Naramdaman ko ang no, hindi yun. Lessening of felt burdens. It is also not by mere ritualistic performance, reading the Bible, Lord's Supper, church attendance. Again, lahat ng yun, natin nun. In the Bible, Lord's Supper and church attendance, those are all good. Yun ay napaka-biblical. Pero pag ginawa mo lang itong ritual, simply by doing these things, ay nakakalapit ka na sa Diyos, nakaka-earn ka na ng langit points. No, not so. Feeling close na kay Lord pag nagawa ang mga bagay nito. Some have the idea that mas malakas na to gain favor. Nagpray ako kanina, nagpray sa church, and nag-Lord Supper pa, pambihira. Mas effective yung panalangin ko mamaya. No, the only way that our prayers reach God is through the Lord Jesus Christ by the help of the Holy Spirit. It's not through our rituals and performance per se. So, application natin, siguro dito tayo, meron pang time. Application, it is first of all, yung pagiging palapit sa Diyos, it is first of all, an objective status that believers have in Christ Jesus, based on His work. So, whether we feel it or not, kung tayo pananampalataya, we are near. We are near. Tayo ay inilapit. Tayo ay nasa kanyang pamilya. We were made accepted in the beloved. Even if our emotion or feelings does not agree, our objective status of being near to God through Christ does not change. So, hindi ito kabase doon at tayo ay
malapit pa rin sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Number 2, the Christian's objective nearness and acceptability to God through Christ may or may not bring about moving, exuberant, animated, vigorous, and deeply personal experience of joy and fellowship with God. So, hindi nakadepende ito sa mga masyadong maabting na damdamin na talagang matinding emosyon. No, ang ating pagiging malapit sa Diyos at tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos ay nakadepende doon sa nangyari sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo. At kung tayo sa mampalataya doon sa Ebanghelyo, we were made nigh. The determining factor of our true nearness to God is not our feelings. It is the fulfilled work of Christ. Yun yung determining factor. And if we have truly believed the work of Christ, the gospel, ito yung totoo, whether we feel it or not. Tayo ay inilapit sa Diyos ni Kristo, whether we feel it or not. Number 3, the biblical response to this objective nearness to God is penitence. When we realize that, nilapit ako ng Diyos. Nilapit ako ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan. It should push us to penitence, anumang kasalanan na maaaring yung dahilan. Kaya parang pakiramdam natin ay tuyo, pakiramdam natin ay malayo, pakiramdam natin ay wala, silent. This should push us to repentance. This should push us to worship when we realize, wow, purihin ng Diyos na ito'y gawa ng Panginoon, hindi nakadepende sa akin. This should push us to obedience and spiritual fruitfulness at lalo pang mas maigting na pagsusumikap sa buhay Kristiyano. We are near, not because we feel it, we are near because we were brought near by Christ. And this objective nearness is practically manifested in the life of the believer. So itong objective nearness ay nakikita, dapat lalo at lalong tumitinding nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Number 1, nearness to God. Christian spirituality is mediated presence, not mystical closeness. So hopefully tayo ay nakumbinsi sa katotohanan na ito. Whether we feel it or not, ay kita natin na tayo at alam natin na tayo ay inilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Number 2, Christian spirituality is response to the Word of God and not inner voice. So ito yung Christian spirituality, yung response natin. Saan mas nakikita ang Christian spirituality? Yung tugon sa salita ng Diyos. Hindi yung inner voice or mystical feeling or para bang ecstatic experience. Hindi yun. O hindi yung ating pagtugon sa katotohanan, pagtugon sa salita ng Panginoon. Contrast current spirituality. Ano yung mga nangyayari ngayon? The tendency is to go by the inner impressions. Ano yung mga inner impressions? Some clothe this under the garb of the word holy. As I've said kanina, lahat na lang binubulburan ng salitang holy. Holy hunches, holy intuition, holy tugging. Parang hinihila ka. Holy impressions and holy inner voice or inner voice and so on and so forth. Lahat na lang ay nilalagyan ng salitang holy, and that is now the work of the Holy Spirit. Some even claim getting an inner light from the Lord, parang ka-receive ng liwanag mula sa Diyos direkta, So may makita natin ang mahirap din sa mga ito ay hiwalay ito sa salita ng Diyos. Okay? Hiwalay ito sa salita ng Diyos. Others claim receiving signs from God, be it from dreams, be it from visions, and so on. Ay tumatanggap sila ng mga direktang revelasyon, senyales mula sa Panginoon. Many focus on the satisfaction of felt needs. Depende kung ano ang nasatisfy ba, nalapit ka ba sa Diyos, na-experience mo ba si Lord sa buhay mo? Depende kung na-satisfy yung felt needs. Everything is judged by the therapeutic effect. Therapeutic, nakabuti ba ito sa damdamin mo? Bago ka pumunta sa church, you feel bad. Nung pagkatapos ng worship service, now you feel good. At because you feel good, minsan naririnig ko yun na, Brother Paul, talagang ang sarap dyan sa church. Pag pumupunta ako, parang nawawala ang mga problema ko. Wow.
Again, kung ito'y nakakatulong sa inyo sa ganung paraan, purihin ng Panginoon. Pero ang punto is ano ang nagiging epekto ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. So buhay natin. Yun ang punto. Hindi lang yung ating nararamdaman. So madalas ang tanong ay, do you feel lonely, burden, meron bang lack of joy, kakulangan ng kagalakan, lack of courage, wala bang buhay, kulang, tuyo, makulimlim, parang black and white ang buhay? The Holy Spirit's job, ang trabaho ng banal na Espiritu ay nire-reduce removing whatever is making us feel bad or just to make us feel better. Parang ang banal na Espiritu ang dakilang masahista. Pag ano man ang sakit sa katawan, pag minasahe ka, I feel good. Yun na lamang ang nangyayari. Ako ay kinilos ng Diyos, naramdaman ko ang Diyos because I feel good. Therapeutic ang approach ng iba pagdating sa banal na Espiritu. This affects many things. It affects worship. Kung yun ang target, talagang babaguhin ang worship. I-design ng worship to get that effect. As I've said kanina, lights, sounds, even the preaching ay nakadesign to get those effects. Therapeutic. It will affect doctrine. Magiging malabnaw. Ang doctrine para sa kanila ay tuyo. Ang kailangan na emosyon. And the preaching. Everything that will make the people feel bad is removed. Huwag masyadong bigyan ng diin ng patungkol sa kasalanan. Magigilty ang mga tao. Kaya marami sa mga mega churches, hindi lahat, ay kundi man madalang, halos walang pangangaral laban sa kasalanan. Their goal is to make people feel good, and that is their encounter with God. So, and pagkatapos ng worship service, medyo mas may push sa buhay, na-encourage siyang mas magtrabaho ng mas masipag, mas na-encourage siyang mas mahalin yung asawa niya ng mas matindi. And again, sana makuha niyo lalo gaya ng preaching last Sunday afternoon, kung nandito ho kayo, kung wala pwede niyo balikan sa live stream. Ang nanay na Kristiyano at hindi Kristiyano, pareho naman naglalaba. Pero isa naglalaba lang para may maisuot sa isa, naglalaba para hindi na basta may maisuot sila, para maluwalhati niya ang Diyos, na pinufulfill niya yung kanyang gawain bilang isang ina ng tahanan. So again, yung iba ay they were just made feel good. Ang isang Kristiyano, kahit they don't feel good, but this will glorify God. Babalik ako sa trabaho ko, kahit di pa rin kami baliti nung boss ko, kahit ano pa rin, pero gagawin ko pa rin na maayos ang trabaho ko because I want to glorify God. Not because I feel good, but because I want to obey God's word. Malaking pagkakaiba yun. Malaking pagkakaiba. Point, this approach disorients spirituality away from divine authority into personal subjectivism. Ang spiritual ngayon ay hindi na nakabase sa salita ng Diyos, nakabase na sa subjective na pagsukat ng tao. Ang punto ay ito. Final authority is not the Bible. It's not the Bible, but rather the feelings ng tao. Yun na ang basis. But for the Christian, God's truth is to be derived from not only the only remaining mode of apostolic testimony, that is the Scripture. There is no true spirituality outside or separated from the truth of the Bible. We know 2 Timothy chapter 3 verse, all scriptures given by inspiration of God. And dito tayo matatapos, true Christian spirituality is not turning or looking for a mystical inner voice or experience, but the diligent use and application, the external means, that is the Word of God in personal study, meditation, teaching, and preaching. At ito ay nia-apply sa buhay ng isang Kristiyano. That is true spirituality. Hindi ito pwede ihiwalay kay Kristo. Ito pwede ihiwalay sa salita ng Panginoon. That's a measure of true Christian spirituality. So, tingnan ho natin. Wala namang tanong sa comment section. Tingnan ho natin. Sa private message, wala. Sa text message, Brother Boy, ay may tanong. May mga pastor na nakakadinig daw ng boses ng Diyos. Totoo ba yun? Hindi ho. Hindi. Tapos na. Ang salita ng Diyos ay nakasulat, hindi ho naririnig. Kung nagsisinungaling lang pala yung pastor at naniniwala ang mga nakikinig
sa kanya. So that is the very great danger. Yun nga yung mahirap, very subjective. Walang paraan para i-testing. Narinig ko ang Diyos. Okay, anong pruweba? Fitiwala lang kami sa iyo. Paano nga ako nanloko pa? Dito yung superiority ng preaching ng salita ng Diyos. Pag sinabi mong, thus saith, it is written, the believers can go to the Word of God and look, yes, that is written. Or pwedeng, well, yung yes, nakasulat, pero tingnan natin kung tama ba yung interpretation and application. So, it can be cross-checked. So, ganun ka superior exposition, preaching at faithful teaching ng salita ng Diyos over sa mga dreams, vision, and so on. So, hindi yun superior. Very, very inferior yung mga bagay na yun. Next, kung tunay na may Holy Spirit ang mga pastor, bakit may nagtuturo ng maling aral knowingly and deliberately? Well, there can be many reasons. It could be makasalanan pa rin ang pastor ay makasalanan. Yes, maaari totoong Kristiyano pero makasalanan pa rin. Maaari ding yung aral na yon ay namana niya, na akala niya yun ay totoo, or maaaring wala talagang Holy Spirit. So again, it's very dangerous na blanket statement agad, but better is to be able to identify nasan yung problema para ma-deal ng maayos. Bakit? So, there could be many reasons. Thank you very much po. At bago ho tayo dumako sa ating pagtatapos, o para sa ating pagtatapos, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming sa langit, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, o Diyos, sa iyong mahabang pasensya at pagtuturo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gabay namin. At ngayon, O Diyos, sa aming pagtatapos, ikaw po nawa ang patuloy na gumawa. Gamitin mo ang iyong salita at hindi lamang ito maging kaalaman, magpapayabang, kung hindi, O Diyos, ay maging katotohanan, pabanal sa bawat mong mga mananampalataya. Ingatan mo kami at muli, O Diyos, sa dami ng aming mga events this month, ikaw po nawa ang gumabay at ikaw po ang manuwalhati. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At muli ho, maraming salamat and hope to see you this coming Lord's Day and next time ho sa ating Time in the Word. God bless po. Magandang gabi.